Isang magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik. Matagal po tayong hindi nakapag-video, hindi po tayo nakagawa ng video natin dahil nga po busy tayo. Sunod-sunod po ang ating shifts. Nag-pick up po tayo ng shifts. Kailangan po tayong kumayod para po makapag-survive. At ito, katatapos lang nating mag-workout para pagpawisan. Naku, napakahalaga po ang pag-eehersisyo aside from watching our diet, mga kababayan. So, bago po ang lahat, gusto ko po kayong i-shout out. Salamat po sa mga nanunood sa ating maliit po na channel. At pag-usapan po natin ang pinahayag ni Pulong Duterte dahil lately po, nag-visit na naman siya sa kanyang tatay sa The Hague, mga kababayan, kung saan siya po ay nakakulong ngayon, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. So ayon po kay Congressman Pulong Duterte na sobra pong nangayayat ang kanyang tatay Digong sa loob ng kulungan. Kumpara mo po nung siya po ay hulihin ng PNP under the leadership of General Torre nung siya po ay arestuhin. Kumpara mo po, mas pumayat pa daw po dun. Ang tingin po natin noon, medyo bumabagsak na ang kanyang katawan. Ngayon, mas lalo pang pumayat, mga kababayan. So, mga kababayan, ito pong pahayag ni Pulong Duterte na to, masasabi po natin, kahit hindi po natin nakita, na talagang mahirap talaga ang nasa loob ng kulungan, sa bilangguan, sapagkat wala po tayong kalayaan. Ang kalaban mo dyan ay ang oras, ang panahon at walang kasiguraduhan, uncertainty, mga kababayan. Hindi mo alam kung makakalaya ka pa ba or tuloy-tuloy na ang iyong pagkakabilanggo. Yun ang mahirap dyan. Mga kababayan, yun pong loneliness. Yung pong pagiging, in solitaire, mga kababayan. Mahirap po yan. Nakaka-depress. Talagang apektado po ang iyong katawan. Pag tayo na depress, wala na tayong ganang kumain, wala tayong energy, wala. Babagsak talaga ang ating katawan. Ayon kay Attorney Conti, sabi po niya noon, I remember na siguro aabutin po ng 3 taon ng trial. Baka pinakamabilis na po yan. 2 to 3 years, mga kababayan. Nako, ang haba pong paghihintay yan. Ano lang ang araw ngayon? Nahuli lang po siya nung March. Ngayon, nasa buwan na po tayo ng Hunyo, mga kababayan. Malapit na mag-July. Mahaba pa kung 3 years po ang trial. Naku, napakahaba pa po yan. Mahabang panahon pa po yan. Hintayin. Paano po pagpatuloy po na walang ganang kumain ng dating Pangulo, laging depressed, wala na. Talagang patuloy po ang pagbagsak ng kanyang katawan. Hindi po natin sinasabi na sana mamahinga na dahil hindi masama po yun. Sinasabi lang po natin dito na pag tayo'y nasa loob ng kulungan, babagsak talaga ang ating katawan, lalo na po pag nasanay po tayo sa buhay na may kalayaan, nagagawa pa natin ang lahat ng gusto nating gawin. Kagaya nga po ng dating Pangulo. Sabihin na natin parang buhay hari at ngayon nakakulong siya. Walang freedom, nasa loob ka lang ng selda or sa loob po ng facility. Kaya mangangayayat ka talaga, mamumroblema ka. Maalala mo, mamimiss mo yung mga family members at mga kaibigan. Kaya mahirap po talaga sa nakakulong, sa taong nasa loob ng kulungan. Talagang it's either na gaganda ang katawan mo or the opposite, babagsak ang katawan mo. Siguro kung nakapag-adjust ka sa loob at okay ka lang, masarap ang kain mo,
ayos. Baka gumanda pa ang pangangatawan mo. Pero sa ibang tao mga kababayan, ito pong imprisonment, ang pagkaka-confine sa loob ng bilangguan, maaari pong magbigay or magdulot po ito ng negative na effect sa ating health. In the case of the former President Rodrigo Duterte mga kababayan, ayon po sa balita sa pahayag ni Pulong Duterte, delikado po ang kanyang sitwasyon, ang kanyang health. Parang basa po natin bumabagsak. Mahirap po dahil hindi po natin alam, hindi po natin makita ang kanyang, wala pong ganong nilalabas pag nasa loob ka po ng dahig. Wala pong mga photos na ganong inilalabas mga kababayan. Napaka-stricto po nila. Kaya ang tingin ko po dito talagang patuloy po ang kanyang pag-lose weight sa loob ng kulungan dahil hindi po nakakakain yan. Wala nang ganang kumain, walang appetite, kahit sabihin pa po natin may mga doktor, nurses, ang bilibid or sa loob ng kulungan. Pero still, nasa tao pa rin po yan kung makakapag-cope po siya, kung makakapag-adjust po siya sa kalungkutan, sa stress sa loob ng bilangguan. Naku, mahaba pong oras, mahabang panahon ang iyong hinihintay at gaya nga po na sinabi ko kanina, uncertainty ang kalaban mo dyan. Hindi mo alam kung makakalaya ka pa or aabutin mo pa ng 30 more years sa loob ng kulungan. Kaya mga kababayan, naiintindihan po natin ang maemosyon, very emotional na si Hanilet na sabi niya parang namamaalam na ang kanyang partner, mga kababayan, kung siya po'y makapagsalita sa kanilang mga anak. Sa kanilang anak, yeah. At yung mga anak niya po kay first marriage niya po, parang namamaalam na kung magsalita. Ayon po yan kay Hanilet Abansenya, mga kababayan. So, hindi po natin alam kung ano pong posibleng mangyari. At sana naman at gumanda pa ang buhay, ang pangangatawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mahintay niya po ang verdict po, ang hatol ng kanyang kaso sa ICC. Sana naman humaba pa ang kanyang buhay. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Maigsi po ang ating video dahil tatakbo na naman tayo sa ating trabaho, mga kababayan. Wala na pong editing ito. Diretso post na po ito sa YouTube. So, I hope everyone is doing well, mga kababayan. At ipagpatuloy po natin ang ating pagmamatsyag. Tutukan po natin ang mga pangyayari sa ating bayan. Ang tungkol po sa impeachment na mainit po ngayon. Ang ating Vice Presidente andyan, nagbabiyahe na naman po. Nasa Australia at kung saan-saan po pumupunta. Sana all, mga kababayan, ang sarap ng buhay. Ang dami po mga Pilipino ang gutom, naghihirap at ang Vice Presidente, naglalakwat siya, napakasarap ng buhay. Sana ganun din po tayo, mga kababayan. Alright, mga kababayan ko, sana po'y patuloy po tayo sa ating pagmamahal sa ating bayan. At ipaglaban po natin kung ano ang tama, ano po ang nararapat para sa ating bansa at para po sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po tayong lahat, isang magandang araw.